Ala niya na, tinapon niya na yung pinagsalaan. Pinasok niya po dun sa aming maliit na altar. Pagpasok po niya, sabi ko, Diyos ko, kapatid, napakabango. Ako alam pang amoy ala ka ako kung pang amoy. Dinudulog ko kakuri kay mother, ala akong pang amoy. Pero kako, napakalamis ka ako ng amoy. Ayan po, ano. So sa madaling salita po, nagawa niya na yung matagal niya ng gustong gawin na pinabless niya sa mahal na apo at yun daw po'y bahagi sa kanya. Di sa madaling salita po, lumakad na yung magdamag, umaga na. Mga alas 6 pa lang po, may naririnig akong tumatawag dun sa harap namin. Yung po palang aking tiyuhin, kumakatok. Kausap po si Inang. Sabi po bigla na lang daw po yung kanyang tuhod, hindi niya daw po maibaloktot ang tuhod. Pakinggan po ninyo, ano po kung pagninilayan napakaliit lang na bagay ano. Pero ala pong maliit at malaki. Bakit ko po, hindi ko na po sana ibabahagi ito. Narinig ko po yung humilya ng pare, nakaugnay po itong kaganapang ito. Sabi ko po, parang may tumatawag na, medyo kako si Inang maaga maingay na. Sabi ko po, yung pala, yun nga po, yung tuhod raw hindi maibaloktot. Nung pong bumangon na kaming mag-asawa, sabi po ni Inang ko, nagpunta ka dito, tataad yung mo, hindi raw maibaloktot yung tuhod. At bigla na lang daw hanggang singit hindi maibaloktot. Ayan na po, nag-umpisa na po yung pagninilay sa isip ko. Nako, kako, una po pala bilang tao, papakinggan po ninyo. Meron po bang nandito kaninang umaga, narinig po ba niyo yung pagbabahagi ni Mami Beth tungkol sa mga demonyo? Nakala niya napakabuti niya, siya pala kampo rin ni demonyo ng mga panahon na yun. Ano po? Eto po, sabi ng Inang ko, anuhin nyo na Eka. Kasi Eka Nako, Eka ko Yan po ang pasok. Napakahirap ka akong manggamot sa kamag-anak Patawad po, Ama. Ito po yung naisagot ko. Sa totoo lang po, ito'y katotohanan. Napakahirap ka ako. Mabuti pa ka akong alayan na ibang tao tanggap na tanggap Pagka ako kamag-anak pag hindi gumaling sasabihin hindi mo napagaling. Ano po? Subalit, napakabuti na Diyos. Sa isang igla po, ayan na po, pumasok na po yung pagninilay sa isip ko. Kaya pala kagabi, pinahintulutan ang kabiyak ng puso na ipirito yung sampagitan na yun sa langis. May paggagamitan pala ang Panginoon Diyos. Ano po? Sa madaling salita, hindi kami inabutan ng tito ko. Sabi daw po kay Inang, at sabi rin kay kapatid na Alan, talaga pupunta na lang ako sa paligi. Pupunta ako kay Apo. Kasi dati naman po nagpupunta kay Apo yun. Yun namang aking tito na yun, maigting naman ang pananampalataya. Ano po ang ibig kong ibahagi doon? Sa tinagal-tagal na pinaplano ng kabiyak ng puso na pirituhin yung sampagitan na yun sa langis hindi matuloy-tuloy, kaya po pala may paggagamitan ng Panginoon. Amen po ba? May paggagamitan pala ang Diyos doon sa langis na yon. At purihin ang Ama, habang hinahaplos ng kapatid na Alan, sabi ko, puntahan mo na rin sa kanila. Nagpunta pa po sa amin. O sige ka ako, pumasok kayo sa altar. Di na lang daw sa labas, doon sa harap ng altar kong maliit. Habang hinahaplos po, dumulog ako. Sandali lang po akong dumulog kung paano po yung pahayag ni Mami Beth na hindi nga po pahabaan ng panalangin. Maigsing pagtawag sa Diyos na may pag-angkin at pananampalataya. Sabi ko, Ama, muli po, nilapit mong isang kaanak. Nananalig po ako sa kapangyarihan ng yung espiritu ng kagalingan sa pamamagitan nitong langis na gagamitin makakaginhawa sa aking amain. Purihin po ang Diyos, naririnig ko sila. Kanina napakasakit hanggang di na tinuturo. Ngayon wala na. Bakit ko po naibahagi yun? Yun po'y mga hiwaga na dulot ng Panginoon. Para sa ating, habang tayo'y may maigting na pananampalataya, binibigyan tayo ng karapatan. Pinahihiram tayo ng kaukulang gatiting man na kapangyarihan kapakipakinabang. Bakit nga po nung araw, nung kami po pinahintulutang manggamot, bago kami tinipon dito, marami din pong tumawag sa aming mga demonyo, kulto, at kung ano-ano pa na mga nababaliw, dahil nawala ng hanap buhay, nangabaliw na yung mga bintang po, Kaya, nung araw po, nagagalit ako ngayon. Nagagalit po ako doon sa mga tumatawag sa aming kulto. Kung minsan, hindi pa po ba sa amin. Marami po kaming dinanas ng mga panahon na yon. Kanina po, ibinabalik tanaw sa akin habang nagbabahagi si Mami Beth at si Mami Marise, ikting na ikting ding tumindig sa harapan. Sabi ko,
Nung mga panahon na yon, kapag may tumatawag sa aming mga kulto naman eka, yan, mga nakakaputi pa eka, mga, basta po yung mga bintang, nagagalit po ako. Sabi ko, tinatawag tayong mga demonyo at kulto, baka sila mga demonyo. Habang nagpapahayag po si Mami Beth, sabi ko sa sarili ko, ngayon ko lang napagtanto na, dapat nga pala akong tawagin demonyo. Kasi habang tinatawag akong demonyo, binabalik ko rin sa kanilang sila'y demonyo. Di po ba? Ngayon ko lang po napagtanto-tanto na talagang kahit ano ihusga sa'yo, at ang ibintang sa'yo, tanging ang Diyos lang ang nakababatid ng katotohanan. Tingnan niyo po, dahil doon sa langis na yon, marami na pumaloob na kapangyarihan na ipinahiram ng Diyos, talagang kapakipakinabang, na hindi mo nga pala dapat intindihin ng anumang bagay na makapagdudulot ng kahinaan ng iyong pananampalataya at makapagdudulot sa iyo ng magulong kaisipan at makapagdudulot sa iyo ng paglisan ng iyong kapayapaan. Amen po ba? At habang nagmimensahe po ang mahal na pare, manaka na kayo nagmimensahe, nagsasalita ang mahal na apo. Naririnig ko po habang sabay ako sa mga kapatid na choir na umaawit. Napakaganda ng mensahe. Diyos na yung ibinibigay sa ating lakas, hindi natin dapat pala talagang intindihin yung nahihiya ako, natatakot ako, mahirap lang ako, wala akong alam, baka magkamali ako. Hindi po pala dapat yun. Hindi po ba yun ay isang biyayang mula sa Diyos na sa bawat araw, sa bawat pakikinig natin nakakapagbunsod sa atin ng igting at tibay ng pananampalataya. At higit sa lahat, kapag hindi natin inintindi ang mga bagay na makapagdudulot sa atin ng kahinaan, doon na pumapasok yung kapayapaan. Amen po ba? Palakpakan nga ang Diyos na buhay. Buti po ng Diyos. Hindi ko na po pakakahabaan kung papaano nga po sa pakikinig ko ngayon, may napulot ako, karampot man, ang mahalaga, may 1, 2, 3 katagang tumimo sa puso ko, at sa tuwin ang ako'y manghihina, aagawin ako na kalaban, mayroon akong pananggalang na mula rin naman sa Ama. Amen po ba? Kaya po, sabi ko sa sarili ko, Mami, parang gusto kong umawit, pero parang gusto kong magbahagi. At gusto kong awitan ng Panginoon, itong awiting ito na nung mga panahong ako'y nag-uumpisa pa lamang, natawagin ng Panginoon sa pamamagitan ng katauhan ng ating mahal na Apo sa dakong ito. Itong awiting ito'y lagi kong inaawit. At ngayon, habang nakikinig ako ng mensahe, maging sa awiting ito'y tinuturan niyang, ang pahiram kong buhay sa'yo, gawin mong makabuluhan. Gawin mong maging marapat na habang pinahihiram kita ng buhay sa mundo, huwag kang matakot, huwag kang mahiya. Kaya niloob ko na iparinig sa iyo yung mensaheng yon, di po ba? Kaya po, bilang pagsusog muli doon sa aking pagpapahayag ayon sa kaganapan sa buhay ko, huwag daw po tayong mahihiya, o dili kaya matatakot, o dili kaya isipin natin, baka hindi ako magaling mag-share, baka hindi ako magaling mag-umawit, baka hindi ako magaling magpahayag. Hindi po, kundi sa totoo lang po, lahat tayo nararamdaman natin. Siyempre po, ang mga kapatid naman natin pumaparito, halos lahat naman po nananabik na. Bawat isa nananabik, di po ba? Lalo tigit sa pagtindig ng mahal na Apo sa harapan, sa pagpapahayag ng mga banal na salita, mga banal na aral na mula sa Diyos, na mula sa banal na Espiritu. Siguro po naman hindi na nga natin marapat isipin yun. Ano po? Para lalo po tayong tumatag. Ngayon po wala po akong kakabakabap. Ewan ko lamang po sa pag-awit. Subalit, ang pag-awit ko pong ito ay buong kababaang loob na inaaalay ko sa ating Panginoon. Inaaalay ko po sa iyo, Panginoon, ang awiting ito. Salamat po sa pahiramong buhay na nawa habang naririto po ako sa lupa, gawin mong maging makabuluhan ang buhay ko na pahiram mo. Nais ko pong awitin ng awiting sino ako. Sino nga po ba tayo kung hindi tayo matututong magmahal? Kung hindi tayo matututong maging matatag at madama natin sa ating sarili, ang Diyos ay napakabuti, walang mababa, walang mataas. Walang mayaman, walang mahirap, walang mangmang, walang matalino. Pantay-pantay tayo, mga kapatid ko.
hirap sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako, tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Likaya ko nang ako'y isilang. Pagkatao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang taong Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Likaya ko nang ako'y isilang. Pagkatao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig at sinong nagmamahal, kundi ang taong Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Salamat po, Ama. Purihin ka't nakilain sa bawat araw ng aming mga buhay. Tuwirang nananabi kami sa iyong mga alay. Sa bawat araw na binibigyan mo ng kalakasan, katatagan at pagtitibay ang anak mong kinalugdan, na tuwiran mong ginagamit upang sa amin ay magpahayag at mag-alay sa pamamagitan ng banal mong Espiritu. Amen. Maraming salamat po, kapatid, sa iyong mga gandang bahagi. Ngayon po ay magsitayo na po tayo at ating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon.